Magandang gabi Pilipinas, ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Kanina binabantayan natin ang low pressure area sa bahagi po yan ng Puerto Princesa City. Ngayon ito po ay humina na at halos tuluyan na nga pong nawala ayon po yan sa Pag-asa. Pero isang panibagong low pressure area po ngayon ang nabuo at namata nito kaninang alas 4 ng hapon sa layong 168 kilometers, yan po ay east ng Surigao City. Para po sa lagay ng ating panahon sa mga susunod na mga oras, dito po sa may Eastern Visayas, pati na rin po dito sa buong Mindanao, magkakaroon po kayo ng maulap na kalangitan na meron pong katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan o pagkidlat paggulo. Samantala, pinapayuhan po ang lahat ng ating mga kababayan dyan na magdoble ingat at maging alerto sa posibilidad ng pagbaha o pagguho ng lupa. Dito naman po sa may Bicol Region, pati na rin po dito sa Palawan at sa natitirang bahagi pa ng Visayas. Asahan naman po ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan o pagkidlat paggulo. Dito naman po sa may Cagayan Valley, pati na rin po sa Cordillera, Aurora, Quezon, magkakaroon naman po kayo ng maulap na kalangitan na meron pong mahihinang pag-ulan lamang. Tala dito naman po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi pa ng Luzon, magkakaroon lamang tayo ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms. So ganito po yan ang malalakas sa mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog dito po sa bahagi ito ng Mindanao at maging dito sa Visayas ay dulot po yan ng low pressure area. Tulad po na nakikita natin dito, medyo malawak nga po yung sakop ng mga kaulapan. Ito po yung nakikita natin mga puti-puti na yan. Yan po yung mga kaulapan na magdudulot ng mga pag-ulan. Dito po yan sa bahagi niya. At dito naman po sa atin sa Luzon, hindi po dahil sa LPA ang mga pag-ulan natin, pero dahil po ito dito po sa hanging amihan at maging dito rin po sa tail end of a cold front na nakakaapekto lalong-lalo na dito sa Northern Luzon. Pero dito po sa bahagi ito ng Palawan, ang mga pag-ulan pong mararanasan din dyan ay dala ng mga kaulapan na naiwan mula po yan sa huminang low pressure area na binantayan po natin kanina. Ibig sabihin na po mga kababayan, bagong low pressure area na naman po ang ating imomonitor simula ngayon. Pero ay naman po kay Mr. Alvin Pura na weather forecaster ng Pag-asa, maliit naman po ang posibilidad na ito ay lumakas pa sa pagiging isang ganap na bagyo. Maaring katulad ng naunang LPA kanina ay malusaw rin ito sa loob po yan ng 24. Sa oras nga po na malusaw ito ng tuluyan, maaring makaramdam na ng improvement dito po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin po tayong mag-antabay sa mga pagbabago kasama po ang Panahon TV. Samantala, dahil malakas pa rin po ang hanging amihan, nakataas pa rin po ang gale warning sa ilang baybayin ng ating bansa. Kabilang po dito ang northern seaboard ng Northern Luzon, eastern seaboard ng Northern at ng Central Luzon, meron rin po dyan sa western seaboard ng Northern Luzon at maging sa eastern seaboard naman ng Southern Luzon at Visayas. Paalala pa rin po namin sa mga mangingisda at may mga maliit na sakyang pandagat, hindi pa rin po kayo pwedeng pumalaot mamayang gabi o kaya naman po ay mamayang madaling araw. Maghintay po tayo ng abiso ng Pag-asa kung kailan po magiging ligtas ang inyong pamamalaot. At samantala, bagamat nagkakaroon na po ng unti-unting pagbangon sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Yolanda, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutulungan. Pwede pa rin pong mag-donate sa Air 21 outlets. Para po sa mga detalye, makipag-ugnayan lamang sa numerong 854-2100. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod naming update mamayang alas 8 ng gabi. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Kasama niyo po sa News at 6. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa, na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang gabi po sa inyong lahat.